papunta na sa Pope Mobile, Angelic. Yes, naka-uncover din po ang dalawang sasakyang puti para naman po sa mga security ng mahal na Papa. At nakadibo na po siya, kapalapit na po siya doon sa Pope Mobile. Dahan-dahan po ang paglakad ng mahal na Papa ngayon. Ayaw pa rin umalis ng ating mga kababayan, kanilang mga excellencies and members of the church at maski meron ng diplomatic corps. Tinatabayan ng pag-akyat ng Santo Papa sa Pope Mobile na hanggang sa mga sandaling ito ay inaalalayan pa rin ni Presidente. Alam mo, napakaganda na naging talumpati ni Pope John Paul II dahil sinabi niya, see the world through the eyes of Jesus Christ. Ibig sabihin magbago na sa aming paningin natin, at lagyan natin ng kulay ng Panginoon. Buhayin natin sa paghinigil at sa pagmamahalan. At sinabi rin po niya ang kahalagahan ng mga kabataan. At dito nga po, sinasabi niya that the youth can build a civilization of love, brotherhood, and solidarity among all nations dahil nga itong world hindi ay kabataan na galing sa buong mundo. At bukod pa dyan, Bobby, sinasabi din na the Philippines na po is the beacon of Angelic harmony in Asia. Yes, Jessica. Angelic, sa nakikita ko ngayon dito, naalala mo, nakaharapan ang Pangulong Ramos Muli at si Pope John Paul II para sa isang special talk sa loob ng malaki ng mismo. Habang kanilan ang ating naman po na Secretary of Foreign Affairs na Secretary Romulo, pagkakaroon sa pangayon isa pang ka-opisyal naman counterpart niya from the Vatican. Mga flexible naman ang alang diskusyon. Kumaganda, simbahan at saka gagawin mo mukhang mga protocol ay hindi magkasundo. Ano ba talagang pag-iusapan? Siguro mahala na si Papa at si Presidente. At ngayon, nasa loob na siya ng Bobby, Angelic. Yes, Jessica. Bobby. Go ahead, Jessica. Yes, Angelic. Yes, go. Bobby. sa monitor. Bobby, yes, Angelic. Loud and clear. Mukhang hindi tayo napapagyan. Tuloy-tuloy tayo. At ngayon, parang na pautayo tayo ng ulisan. Ito po ng Pope Mobile. Hindi ba kasi mga nakakita sa live, no? Hindi siya nagsipolo sa loob ng Pope Mobile at meron tayong Sakay dun sa gilid. Kakalaga ka lang, Bobby, Angelic, hindi ko kayo masyadong marinig, Pero kitang-kita ko dito sa aking kinaroroonan, napapaalis na ang Pope Mobile, luna ng mahal na Santo Papa. At ating mga kababayan naman, patuloy sa pagkaway sa kanya, meron silang mga puting panyo, red, yellow, whatever color, maski na ma-wave nila sa kanya, patuloy nilang in-wave. At sa kasalukuyan, yung Pope Mobile ay papaalis na dito sa tarmac ng Old Mia. Ang atin po namang mga kababayan ay nagsisipagbalikan na sa kanilang mga pwesto, and I expect them shortly pa na umalis na dito, and I'm sure yung iba dyan pupunta pa rin doon sa dadaanan ng PayPal motorcade para makita pa rin ang mahal na Santo Papa, dahil I'm sure marami sa kanila hindi pa rin nakontento doon sa kanila nakita ngayon dito hapon na ito sa Old Mia. So ayun po, nakaalis na po ang Pope Mobile, at sa kasalukuyan naman dito sa stage ay malapit sa stage ay nakikita natin ang mga ambulansya na nagsusunuran na rin. Ang mga ambulansya po yan ay on standby just in case, at nagbabalikan na rin yung ating mga kababayan, at yung mga dancers naman ay patuloy pa rin sa pagsayaw ng kanilang welcome dance, I hope you can hear me better now, Angelic and Bobby. Love here. mukhang hindi magkakatipay sa ating mga 60 kilometers per hour yung pagbiyahe ng Santo Papa sa bali ng mahaba. Sumasalubog sa mga tao na ko talagang iustod pa kung kumayo ng entourage ni Pope John Paul II. Pero baka naman paglabas nila dito sa pinaka-enclosed area ng Old Mia, binilis-bilis na yung takbo. Hindi po pwede dahil nakasabit dyan sa atin. Nakasabit dyan sa nakasabay dito sa Mobile. Sa loob, meron. Sa labas, meron. Talagang ganyan po ka-tingin, probably rushing to their cars to get a second glimpse of the Pope as he makes his way to the Nunciature. Again, congratulations to the organizers and thank you very much, Jessica. Alright, here right now outside the Old Mia, the Pope has already left the Manila International Airport and he's now waving at the crowds. As you can see, the crowds are very excited. Pati yung mga security, tinatakbuhan mo. He is a very busy man, although he never gives the impression of being rushed. You look at him and right away, you feel his speech. This man has tremendous mass appeal. In fact, this man is Time Magazine's Man of the Year.
author and he is the author of the bestseller Crossing the Threshold of Hope. Pero tayo naman ho dito ngayon crossing the threshold of excitement. So sobrang excited ho na nandito. Last 1991 ho, it was a special float which took him from this very same airport to the Anunciac Shore. Pero ngayon, 1995, high-tech na ho tayo ngayon. He is riding a local version of the Folkmobile. You know, he may not be able to resolve the existing problems here in the Philippines, but his presence alone, you know, is of deep spiritual significance. Kaya it will surely revive the faith of the people. This man, Pope John Paul II, is certainly a gift to all of us here and all the other world youth delegates who have come here to join him. Road and is now moving on towards the Airport Avenue patungo dito sa Nayong Pilipino where hundreds of thousands of his fans await him. At pati ng mga poste po ng Meralco ay tinag-aakyat at mga billboard sinasaway ng mga pulis, ngunit hindi sila masaway ibig makita ang Santo Papang daraan dito po sa may Nayong Pilipino. Oh, at over here dito sa Nayong Pilipino, no, we brought it to you live when he landed sa Old Mia and until when he arrived dun sa Apostolic Anunciac Shore, kasama niyo po ang GMA Channel 7, the official network. Wala po kaming event o road na hindi mo ipapakita sa inyo na dadaanan ng Santo Papa. Lahat po ng tao dito nagsisialisan na, pero kahit saglit lang nilang nakita yung Santo Papa, okay na po ito sa kanila. So, will I pass it on to you, Veronica? Veronica, are you on? Okay, Veronica. Yes, thank you, Karen and Mang Bert, Tawa Marcelo. Mula dito sa aming kinatatayuan sa Chateau de Bay, ay hindi pa namin masyado makita, no? Kung hindi pa parating ang Pope dito sa Rojas Boulevard. Pero ang mga tao kanina pa sigawan ng sigawan at sabik na sila sa pagdating ng Papa. Yung iba nagsasayaw na at nagwawagayway ng kanilang mga banderitas at kanilang mga panyo. Dahil akala nga nila dahil may mga paisa-isang mga sasakyan na dumadaan, akala nila yun na ang Papa. Pero dahil hindi pa nagtatawanan na lang sila. Nakikita natin ngayon na itong mga tao ay matsagang naghihintay. Kanina pigilan ng mga security men sa tuwa. Ayan ho, nagtakbuhan na. Dahil sa kabila ho pala ang dating ng Papa. Ayan. Wala nang magawa ang mga pulis. At sigaw ang mga tao. Dala-dala kahit sa mga maliliit na bata, mga lolo-lola. Ayan, naku, dahan-dahan ho kayo, nagtatakbuhan. Masaya ho sila dito. At papalapit na ang convoy ng Papa na nasa puting Folkmobile. Kasama ang convoy din ng ating mga government officials. Tatahak sila sa Rojas Boulevard patungo sa Quirino Avenue at para sa Papal Nunciature na nasa Taft Avenue. Naku, pinababalik ko ang mga tao. Ayan, nagtakbuhan ulit sa kabilang side ng Rojas Boulevard. Pero mahirap pala ito. Ang dami-daming tao, no? Hindi mo talaga makontain. Ayan, yung iba ko talagang pinagsabihan na kailangan bumalik. Pero ito yung ayan ho, papalapit na, malapit na dito sa aming sa Chateau de Bay, ang Papa. At syempre kami wawagayway din ng aming mga puting panyo para naman mabasbasan lang kahit papaano ng Papa. Ayan na ho, tuwang-tuwa na yung mga tao. Pinapaalis na yung mga tao nagtakbuhan sa gitna ng daan. Nakikita natin ang buong convoy. Napakahaba pala nitong convoy ng Papa. Ayan na at kumakaway ang Papa sa mga tao. Sa mga tao walang tigil ang pagwagayway ng kanilang puting panyo at mga banderita sa tuwang-tuwa. Sa wakas, sa tagal ng kanilang paghihintay, magmula pa, yung iba magmula pa kagabi. At kaninang madaling araw ay nag-aabang na dito sa Rojas Boulevard para makita ang Papa. Ayan na ho at malapit na sa aming tapat ng Chateau de Bay ang Papa. Papalapit na at
siya sa may papuntang Quirino Avenue para sa kanyang official residence dito sa Maynila sa Papal Nunciature sa Taft Avenue. At alam natin na ang Pope ay nandito sa ating bansa hanggang sa Lunes. Kaya ito turn over ko na ho kayo kay Marga Ortigas na nasa Hayat. Marga? Marga, nakikita niyo na ba ang convoy ng Papa dyan? Okay, ayan ho, nagtakbuhan na yung mga tao at masayang-masaya sila. Napakahaba nga naman itong convoy ng Papa, no? Tapos, kasunod pala ito ng mga convoy ng ating presidente na may mga vans ng PSG at sumusunod din dito ang convoy ng Vice President. At siyempre, yung ibang mga members ng ating Catholic Church nakisama na rin, sabay na rin doon para ihatid ang Papa sa Papal Nunciature. At patuloy rin mo ang pagwagayway ng mga tao. Excited sila, no? At kasi hindi lang sa pagdating ng Papa, subalit yung mga iba ay galing pa ho sa iba't ibang panig ng bansa para lamang Stopping the people from filling up the northbound and southbound lanes are the security forces. Nakikita po ninyo may mga elements from the Philippine National Police and the Western Police District trying to control the crowd which has amassed right here at the Ross Boulevard area and Quirino Avenue. Ayan po, so happy. Everyone is smiling. Everyone wants to just get a glimpse of the most popular personality in the world, His Holiness Pope John Paul II. Ayan po, nakikita rin po natin si Manila Mayor Alfredo Lim at ang kanyang Vice Mayor na si Lito Atienza together with security forces trying to control the crowd that has gathered here in the area. Alam mo po, pag ang Santo Papa nandito, hindi natin malalaman kung ano pong mangyayari. Talagang ang mga tao ay dagsaan. More than 1 million people have gathered here along the Ross Boulevard, Quirino Avenue area. And you know what makes this occasion, this 4-day pastoral visit of the Pope significant is that he will be speaking to about 300,000 youth delegates from all over the world. And these 300,000 youth delegates will be attending the World Youth Day 1995 at the Luneta Grandstand. And the Pope will also be celebrating 2 public masses, one at the Philippine International Convention Center Reclamation Area and the Luneta. He will also be marking the Silver Jubilee celebration of Radio Veritas Asia, which is broadcast to more than a dozen Asian countries. We will also commemorate the 400th anniversary of the spread of the Catholic faith through the Episcopal sees of the Archdiocese of Manila and the dioceses of Nueva Segovia and Vigan, Nueva Caceres, and Cebu. It's really a very festive occasion as the Pope is approaching the Ross Boulevard, Quirino Avenue area. And this could only happen with the Pope, His Holiness Pope John Paul II, Australia and Sri Lanka at the Ross Boulevard area to catch a glimpse and to witness the arrival of His Holiness Pope John Paul II on board his Pope Mobile. For the passage, as Pope John Paul II arrives in the intersection of this area on Ross Boulevard and Quirino Avenue. Trying to catch a glimpse of His Holiness Pope John Paul II. They're running all over the place. There, the Pope. You can see the Pope waving. He's waving from side to side, from left to right. Trying to cover as many people as possible. Trying to reach out to the millions of Filipinos and World Youth delegates here in Manila. There, everyone
Pope is just about 500 meters away from the corner of Quirino Avenue. Ayan po, everyone's just trying to feel their way through to be able to just see the Pope in this Filipino-made Pope Mobile, which is bulletproof. There, the Pope, His Holiness, Pope John Paul II, on his third trip to Manila. He has stopped momentarily due to the huge crowd that had gathered in front of his Pope Mobile, but due to the elements of the Philippine National Police and the Western Police District, he is now moving and inching his way through the crowd. Yes, indeed, Pope John Paul II is here in Manila. This is about 200 to 300 meters away. And just by the chanting and the singing and the motion of the crowd, this could just be the perfect annotation for this particular momentous and historic event. There you see it. Pope John Paul II stands on his feet. He's smiling, he's waving to the crowd, wearing his white vestment. He is led by two security vans of the Philippine Security, the Presidential Security Group rather, waving to the crowd as he crosses the intersection of Rojas Boulevard and Quirino Avenue. The Pope loves the youth, and the youth loves the Pope. There you see him, 74 years old, still very strong, despite his health. He's here in Manila to attend the World Youth Day 1995 celebration. And be one once again with the Filipino people 14 years later. Okay, Pope John Paul II has now crossed the intersection of Ross Boulevard and is now along Quirino Avenue. And he will now be proceeding to his residence for the next 4 days of his stay in Manila at the Apostolic Nunciature. We now turn you over to Melissa Concecolea to give us an annotation of this historic and momentous event.